Hello mga kaps, mga guys! Kumusta po tayong lahat? Reaction na natin sandali itong mga puna no, ng mga trolls at kritiko ni Senador Marcoleta. Kasi sabi nga daw, ay natakot itong magiting na senador. Kaya ngayon, ay tahimik. No? Sabi, nag-iingat daw. Dahil may kasong nakaamba na isasampa laban sa kanya ngayong 2026. Yun yung issue ngayon sa kanya na itong mga tukmol na mga vloggers na ito, no? So, isa dito sa mga sabing isasampa sa kanya ay yung komplikado daw na pagdeklara niya ng gastos niya mula sa mga donors nitong nakaraang eleksyon, itong nakaraang pangangampanya. Meron kasing dalawang channel dito sa YouTube na nagkakaisa sa ganitong tema, yung mga content nila, no? Para biradahin at para pababain ang kredibilidad ng senador. Naubusan na siguro ng mga pondo itong mga tukmol na mga vlogger na ito. Kaya ginawa ng ganitong issue itong magiting na Senador Marcoleta. So ito, panoorin natin ang video clips. Tirahin mo, brother! Teka, baka sabihin tayo ay gumagawa lang ng kwento. Hindi po. Kumuha na kami ng dalawa sa mga halimbawa ng mga nag-post tungkol po sa di umano'y pananahimik ng butihing senador. Ito po ang post mula sa Corrupt Republic. Pangalan pa lang ano? Ang sabi po sa kanyang post, napuna ng maraming netizens ang tila biglaang katahimikan ni Senator Rodante Marcoleta sa gitna ng maiinit na isyong kinahaharap ng bansa. Matatanda ang dati ay palaging umaalingaw-ngaw ang pangalan ng senador tuwing may kontrobersya, lalo na sa mga isyong may kinalaman sa mga Duterte. Ngunit ngayon, ayon sa mga netizen, kapansin-pansin ang kanyang pananahimik na taliwas sa dati niyang agresibong presensya sa publiko. Ikinokonekta ng ilan ang katahimikang ito sa perjury complaint na isinampalaban sa kanya sa Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y hindi kumpletong paglalantad ng mga donors sa kanyang kampanya noong 2025. May mga pabirong komento pa-online na baka raw nagsusulat ng bagong script ang senador matapos mabisto umano ang mga naunang issue tulad ng fake affidavits, peking saksi at notary public, pati ang kontrobersyal na pangakong pababang singil sa kuryente. Para sa netizens, ang tanong ngayon, tahimik ba siya dahil nag-iingat o dahil wala nang maisagot? Ay, kita nyo ang malisyosong post na ito mula sa Corrupt Republic. Hindi ko alam kung sino yung mga netizens na tinutukoy po niya siguro sila lang doon sa grupo niya na pilit na sinisira si Marcoleta. Pero ang tanong, umuugong ba talaga yung issue na to? Hindi naman Sapagkat sila lang talaga yung nakapansin at kaya nila napansin yon kasi nag-iisip po sila ng kaparaanan bilang panlaban sa butihing senador na pilit nilang pinababagsak pero sila rin yung paulit-ulit na nabibigo doon sa kanilang mga kaparaanan. O isipin nyo, napaka-misleading po ng impormasyon ng ipinost ng Corrupt Republic Sabi dito sa huling bahagi ayan ang senador matapos mabisto umano ang mga naunang issue tulad ng fake affidavits, peking saksi at notary public. Paano naging peking saksi yun? Corrupt Republic, humarap nga sa Senate Blue Ribbon Committee. Paano naging fake affidavits yun? Sinumpaan yun. Under oath yun sa harap ng mga senador. Kung meron mang nameke dyan, ang sisihin mo, wag si Marcoleta, wag si Guteza, kundi yung notary office, yung notarial office na nagnotaryo doon sa affidavit ni Guteza. Sapagkat napatunayan na ni Marcoleta na yung notarial office na yon pabago-bago ang pirma nung abogada na humahawak doon. Pambihira, napaka-misleading ka yan yung isa. Ito pa ngayon, yung isang vlogger na ito na masasabi nating pinagkaisahan talaga nila si Senador Marcoleta. Eto, pakinggan muli natin. Ito pa. Hindi lang si Corrupt Republic, marami po yan Ito pa ang isang halimbawa, si South Manila News. Ayan. Ang sabi naman, napansin ng maraming netizens ang biglaang katahimikan ni Senator Rodante Marcoleta sa kabila ng mga mainit na issue sa bansa.
Dati palaging umaalingaw-ngaw ang kanyang pangalan sa kontrobersiya, lalo na sa mga kinalaman sa pamilya Duterte. Same script eh. Pansin ninyo, di ba't yan din ang post ni Crop Republic at yung mga terminong ginamit ni Crop Republic, ginamit din ni South Manila News. Kaya pagka talagang troll account nagkakaisa eh. May GC kasi ang mga yan. Nag-uusap-usap yung mga yan. O ito ipopost natin. Ito yung mga termino. Baguhin nyo lang ng konti para hindi halata. Kaso halata. ano pang sumunod na sinabi ni South Manila News? Ngunit ngayon, konektado umano ito sa perjury complaint laban sa kanya sa Office of the Ombudsman dahil sa di umano'y hindi kumpletong paglalahad ng mga donor noong 2025. Marami pang online ang nagbibirong baka nagsusulat ng bagong script. O, di ba? Kuhang-kuha yung post ni Crop Republic. O, marami pang online ang nagbibirong baka nagsusulat ng bagong script ang senador matapos sa mga isyong may fake affidavits, peking saksi at kontrobersyal na pangakong pababang singil sa kuryente. Tanong ng netizens, tahimik ba siya dahil nag-iingat o wala nang maisagot? Oh. Talagang pag troll account, alam mong nagkakaisa eh. Alam mong yung layunin ng mga troll na yan, iisa. Kaya iisa rin yung kanilang script. Pambihira, kayo yung magbibintang na may script at gumagawa ng bagong script ni Marcoleta, samantalang sa mga post ninyo, kayo yung lantarang pare-pareho ang script. Ano ba naman kabalintunaan yung post nyo, mga troll? Di po ba? Ay, ako nasasagot ha. Ito, para sa aking opinion lang, mga kababayan. Ang sabi kasi ng Crop Republic, pati South Manila News, tanong ng netizens, tahimik ba siya dahil nag-iingat o wala nang maisagot? Unggoy! Kung nag-iisip po yung admin ninyo, Crop Republic at South Manila News, ha? Kung nag-iisip kayo nagpapagana ng mga pages na yan at sa iba pang mga troll, kita nyo kakadaan lang ng holiday. Nagkaroon ng New Year. At yung Senate session, yung mga hearing, naka-recess ngayon. Meron ba kayong nakita nga sa Senate session ngayon? O yan, mga tukmol na mga vlogger. Di nasermonan kayo ngayon. Fake news kasi yung mga channel ninyo. Okay mga kaps, mga guys, no? Puntahan natin saglit itong libreng kuryente naman ni Senador Marcoleta. Kasi mga kaps, mga guys, ang daming mga tukmol talaga ng mga trolls at kritiko itong si Senador Marcoleta na bumabanat sa kanya, no? At ang iba dito, sa comment section nga, minumura siya at tinatanong kung nasa na daw. Sabi, nasa na yung pangako mong libreng kuryente? Puro ka lang ngaway. Budol ka rin eh. Yun yung mga banat nila kay Senador Marcoleta. Diba? So ito, bago natin sila sagutin, mga kaps, mga guys, balikan natin sandali. Itong isinusulong na adikain ni Senador Marcoleta. Ito yung libreng kuryente, ayuda, no? Libreng kuryente imbis na ayuda, mas praktikal na tulong ito sa taong bayan. Ayon ito kay Senador Marcoleta. Ipinanukala ni Senator Rodante Marcoleta na palitan ng libreng kuryente ang traditional cash aid. Ito yung pamimigay ng pera, ayuda, no? Para sa mga consumer na gumagamit ng 200 to 234 kilowatt hour. So, ayon sa kanya, mas sigurado ang ganitong tulong kaysa sa 194 bilyong pundo para sa ayuda na may panganib naman or pag-aalinlangan, no, na masayang dahil sa hindi makararating ito sa tamang mga benepisaryo. So, sa pamamagitan ng panukalang ito ay tinatayang aabot sa 25 to 27 milyong Pilipino ang makikinabang habang makakatipid pa ang gobyerno ng humigit kumulang 74 billion pesos. Ang galing ng panukala talaga ni Senador Marcoleta. So, eto pa. Kaya, may Senate Bill number 63 na nakasusog sa adikain ni Senador Marcoleta at ambisyon niyang maginhawaan ang mga mamamayan, no? Ito yung sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour pababa. Kasi layunin din ng panukalang ito na
maamyendahan ang Electric Power Industry Reform Act of 2001. Ito yung EPERA Law. Para makinabang naman ang lahat ng mga mamamayan, lalo na sa mga mahihirap. Maging sa mga negosyanteng umaaray na sa taas ng singil ng kuryente dito sa ating bansa na nagiging dahilan na sa pag-atras din, pag-urong ng mga malalaking mamumuhunan, yung mga investor natin. Kaya merong Senate Bill number 61 para maalis ang value added tax or VAT sa kuryente at tuluyang bumaba ang singil dito. Itong dalawang panukalang batas ay ilan lang sa mga priority bills na inihain ni Senador Rodante Marcoleta na hindi ipinangako lang. No? Hindi ito yung promise lang nung nagdaang halalan. Hindi rin ito isang propaganda lang ni Senador, kundi sinisikap umano niya ito, na maisa katuparan para sa kaginhawaan ng mga mamamayan. Tapos mga guys, may pag-asa ito, kung sasang-ayunan ng mga kapwa niya mambabatas, lalo na diyan sa Senado. At pipirmahan, siyempre, dapat pipirmahan ito ng Pangulo ng Bansa para maging isang ganap na batas. Kaya lang, siyempre mga kaps, mga guys, mga kababayan, medyo malabo na mapirmahan ito ng Pangulo. Bakit? Dahil siyempre si Senador Marcoleta ang makikinabang dito. Siya ang kikilalanin ng mga tao at siyempre lalong tataas ang kredibilidad nito. Bagay na ayaw ng Pangulo dahil sa politika. Di naman lingid sa ating kalaman din na priority ng administrasyon ng pamumulitika kaysa sa kapakanan ng mamamayan. Ayan nga, sa flood control, anong mali? Yung corruption dyan hanggang ngayon. Parang mababaliwala lahat, ng sinimulan. Abangan natin yan ngayong 2026 kung ano yung magiging tuloy niya, ano magiging itutuloy niya, Yan. Sabi ko nga, priority kasi ng administrasyon ng pamumulitika kaysa sa kapakanan ng mamamayan, Yan ay opinion at reaction ko lang. Batay sa aking nakikita, napapanood at mga kaganapan ngayon. Okay? So mga kaps, mga guys, yan muna ang ating tema, content sa vlog na ito. Huwag kalimutang i-like ang ating video at sa mga di pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Paki-share po sa mga dating subscriber natin. Muli po ang aking pagbati sa inyo ng Happy New Year. Ito pong yung Nobs Vlog nagsasabing ingat po tayong lahat. Babu!